Akala ko talaga mapapanindigan ko yung pagiging long hair ng baby boy namin na yan. Pero bigla akong nagdesisyon na pagupitan na nga. Lagi siya napapagkamalang babae dahil sa buhok niya. Sa 5 years niya dito sa mundo, ngayon lang siya makakaranas ng boy haircut. Paano ba naman kasi sa 3 anak ko, siya lang yung nagmana ng buhok ko. Kaya halos ayaw ko siyang pagupitan kasi nga nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Pero kailangan kong tanggapin na lalaki siya kaya dapat panlalaki din yung gupit niya. Kahit saan siya magpunta, lagi siyang pinapansin ng mga tao. Palaging tanong ko lalaki ba o babae. Bagay na bagay kasi sa katawan niya yung buhok niya lalo na sa mukha niya kasi ang ganda. Nandito na nga kami sa pagupitan ni Makol sa looban ng Kinale. Tapos bigla ko nakita yung sarili ko na para bang ngayon lang nakakita ng salamin. Ito naman si kuya biglang humarang. Tinitingnan ko na nga kung ano yung haircut na babagay sa baby boy namin. Sabi ko nga yung katulad din ito pero may 2 sides. Bagsak kasi talaga yung buhok ng anak ko kaya gusto ko may 2 sides. Sinusulit ko na nga pala na pagmasdan siya dyan kasi nga ilang minuto na lang hindi na siya long hair. At napansin na nga niya dyan na yung lalaki ay ginugupitan pala. Siguro naiisip na niya na gugupitan din siya at siya yung susunod. At pasensya na nga pala sa binatang to na walang kaalam-alam na nag-vlog pala ako. Kung mapanood niya man to at makita niya yung sarili niya, ay sorry naman. Akala nga namin hindi papayag tong baby boy namin na magpagupit. Kasi nung inaaya na siya, umaayaw na. Pero dahil merong cellphone, papayag yan. Ay talaga nga namang napakabait. Hindi ko pa nga ma-imagine kung anong magiging itsura niya pagkatapos nito. At mukhang alam niya na kung anong gagawin sa kanya kasi kalmado lang siya. Yung kapatid niya kasing bunso na mabilis humaba ang buhok ay laging kinakalbo ng ama niya sa bahay kaya lagi niyang nakikita. O diba magkasalungat yung dalawang magkapatid, yung isa long hair, yung isa kalbo. At ayan na nga, inuumpisahan ng putulin yung buhok niya pero siya kalmado lang. Mukhang gusto niya naman yung ginagawa sa kanya. At feel na feel pa niya na ginugupitan siya. Siguro iniisip niya na sa wakas na i-experience niya na kung paano magupitan. At mukhang nag-e-enjoy siya na nakikita niya yung sarili niya sa malaking salamin. At bigla akong kinabahan dito kasi bigla siyang pumalag. Siguro nakiliti lang siya. At ito na nga hinihintay ko na ngumiti siya habang nakalubog yung dimples. Di ko malaman kung saan galing yung dimples niya kasi yung ama niya wala namang ganyan at yung akin nasa puwet. Ewan ko ba basta meron akong 2 dimples sa puwet. O baka additional lang to sa mga hiniling ko kay Lord. Kasi pinagpray ko talaga na sana maputi yung anak ko, sana bilugin din yung katawan ng anak ko, at sana pati yung buhok katulad ko. Kapag talaga malakas ka kay Lord, ibibigay niya sa'yo ng sobra pa. Pero nung sanggol pa lang siya, alam ko ang dami nagtataka na hindi ra kamukha ng ama niya. Eh bakit? Ama lang ba ang dapat nakamukha ng anak? Ba't wala bang karapatan maging kamukha ng mommy ang anak? At sabi ko, kukunin ko yung buhok kaya ipinatabi ko lang. At ito na nga yung final look ng gupit niya at sobrang nininibago talaga ako. Palabas na nga kami dyan at sabi ko, wait lang kasi mag-picture muna. Natutuwa talaga ako na pagmustan yung anak ko habang naglalakad. Naiisip ko na, ganyan pala siya na para bang ang sarap yakapin. Pumunta na rin kami ng bakery para bumili ng merienda. At naisipan ulit namin dumaan kay tatay para ipakita tong apo niya. Pinapili namin tong anak namin kung ano yung tinapay ang gusto niya at pinili niya yung kulay purple. Naglakad na kami papunta kila tatay kasi malapit na rin naman. Inunahan na niya kami pupunta sa bahay kasi excited na siya. Naabutan namin nakahiga si tatay at lumapit nga agad tong apo niya. Kaso isa pang hinahanap niya ay si nanay. Tapos hinahanap niya sa ilalim ng upuan. Ewan ko ba dito sa anak ko kasi nga ako hinahanap niya sa ilalim ng unan. Paulit-ulit niya talagang hinahanap si nanay. Naisipan na lang ng ama niya na ibigay na lang yung picture. Eto tuloy si tatay parang biglang nalungkot. Siguro kasi nagtataka na yung anak ko na bakit hindi na umuwi si nanay. Sabi niya videohan ko daw siya tapos ipakita ko rin daw si tatay. Na parang gusto niya rin isali. Tapos sunod na itinuro niya yung ama niya isali ko rin daw. At di na nga kami nagtagal pa kasi baka yung bunso namin nagwawala na sa bahay. Nakisuyo nga lang ako sa mama ko na bantayan muna yung bunso namin kasi sobrang likot kung isasama pa namin siya. Pinagmamasdan ko nga ulit tong anak namin kasi sobrang natutuwa ako sa itsura niya ngayon. At pagbaba nga namin ng tricycle, yung ate niya agad yung hinahanap niya kasi dyan siya naglalaro kanina. At sa akin nga ulit nagtatapos yung video na to, lagi naman. Thank you for watching. Please like and share my video. Bye!